Horror Stories by Forest Secrets. Bago natin simulan ang kwento, ay nais ko munang humingi ng suporta sa mga bago nating tagapakinig. Paki-subscribe na rin ang channel ko, paki-like na rin at share. Kung may katanungan sa kwentong ito, maaring mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw o gabi sa lahat ng tagapakinig. Gayon na rin sa tagapagsalaysay ng channel na ito. Marami na akong naririnig na kwento tungkol sa mga kabalaghat sa Maynila. Mga multo sa ospital, espiritu sa mga lumang bahay, at ang mga aninong nagpaparamdam sa kalsada. Ngunit hindi ko akalaing ako mismo ang makakaranas ng isang bagay na hindi ko kailanman makakalimutan. Isang karanasan sa isang lugar na araw-araw kong dinaraanan at hindi ko inaakalang magiging bahagi ng isang bangungot, ang MRT station. Taong 2018, noong ako'y nagtatrabaho pa sa isang opisina sa Ortigas. Araw-araw akong sumasakay sa MRT mula North Avenue papuntang Shaw Boulevard. Sanay na ako sa pila, sa init, sa siksikan, at sa tunog ng tren na tila ba laging nagmamadali. Sa dami ng pasahero, hindi mo rin halos mapapansin ang paligid mo. Pero may mga gabi, lalo na kapag ako'y napapa-overtime. May kakaibang lamig at katahimikan na bumabalot sa istasyon. Isang Biyernes ng gabi, pasado 11:00 na, ako'y nakatayo sa platform ng North Avenue Station. Wala masyadong tao. Siguro mga 5 o 6 lang kaming naghihintay ng huling tren. Napansin kong parang mas madilim ang mga ilaw kaysa sa dati. At ang hangin ay malamig at parang may kasamang panginginig. Tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ko ay ang mahihinang yabag ng mga paa at ang kaluskos ng hangin. Sa di malamang dahilan ay nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Tumigil ang isang tren sa harap namin. Bumukas ang pintuan, ngunit walang bumaba. Sumakay ako at umupo malapit sa dulo ng bagon. Wala pang 10 kaming sakay. Tumingin-tingin ako sa paligid at napansin kong parang may mga taong nakatayo sa kabilang dulo ng bagon. Pero hindi sila gumagalaw. Akala ko mga pasahero rin sila, pero may kakaiba sa kanila. Nakatayo lamang sila, hindi mo maaaninag ang mga mukha at tila ba balot ng usok o aninong madilim ang kanilang katawan. Nilingon ko ang lalaking nakaupo sa tapat ko upang tanungin kung napapansin ba niya ang mga taong iyon. Ngunit wala akong nakita. Wala na pala akong katapat. Ako na lang pala ang nasa bahaging iyon ng tren. Nilingon kong muli ang dulo ng bagon. Wala na rin doon ang mga anino. Parang napanaginipan ko lang. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ko ang aking bag. Pinilit kong huwag magpanik ng mga oras na iyon. Habang umaandar ang tren, pakiramdam ko'y may malamig na hininga sa batok ko. Parang may nakatayo sa likuran ko, subalit ayaw kong lingunin. Hindi ko kayang makita kung ano man yon. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at umusal ng dasal sa aking isipan.
Ilang minuto lang, ngunit parang isang buong oras ang paglalakbay mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard. Pagbaba ko sa Shaw Boulevard Station, ay halos tumakbo ako palabas. Tiningnan ko ang tren habang papalayo ito. At sa huling bagon, nakita kong muli ang mga anino. Nakatayo sila at nakatitig sa akin. Hindi sila gumagalaw. Hindi ko alam kung ilusyon lang o talagang naroon sila. Mula noon, tuwing napapa-overtime ako, ay pilit ko nang iniiwasan ang MRT. Mas pinili ko pang mag-taxi kahit mahal. O minsan ay maglakad na lang kahit malayo. Pero hindi doon natatapos ang karanasan ko. Isang linggo ang lumipas. Umuwi ako ng mas maaga. 8:00 ng gabi. Mas maraming tao sa estasyon. Naisip ko, baka ligtas na. Sumakay ako ng tren at sa gitnang bahagi ng bagon ako nakaupo. Wala akong pinansin. Naka-headphone lang ako at nakayuko habang nagbabasa ng chat message ko. Pero nang tumaas ang ulo ko, nakita kong may babae sa dulo ng bagon. Puting-puti ang suot niya. Nakatalikod siya sa lahat. Ang buhok niya ay mahaba, tuwid at halos abot bewang iyon. Nasa loob kami ng bagon. Mabilis ang takbo ng tren, pero para bang hindi siya natitinag. Wala rin siyang kasama. Nilingon ko ang mga pasahero, subalit walang nagre-react, walang tumitingin sa kanya. Parang ako lang ang nakakakita sa babae. Binalik ko ang tingin ko sa kanya at sa gulat ko, nakatitig na siya sa akin. Walang ekspresyon ang mukha niya. Maputla, parang wax lang. Ang mga mata niya ay kulay abo at parang walang kabuhay-buhay. Pinilit kong ibaling ang atensyon ko. Lumipat ako ng upuan. Ngunit kahit saan ako lumingon, parang naroroon siya. Minsan sa kabilang bagon, minsan sa salamin ng pinto. Sa bawat refleksyon, sa bawat silip sa bintana, ay naroroon pa rin siya. Hindi na ako makagalaw. Parang kinulong ako ng presensya niya. Pagdating ko nga sa estasyon, wala akong inaksayang sandali. Tumakbo ako palabas, humihingal at pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Habang papalayo ako, ay napalingon ako sa tren. Nakatayo pa rin siya sa bagon. Nakatingin sa akin at sa sandaling iyon, nakita kong ngumiti siya. Isang malamig at walang kaluluwang ngiti. Ang ngiting iyon ay parang nagmarka sa utak ko. Mula noon, gabi-gabi ko na siyang napapanaginipan. Sa panaginip ko ay nasa tren ako, mag-isa at palaging nandoon siya. Minsan ay may kasama siyang iba, mga bata, matatanda, mga taong duguan at wala ng mga mata. Lahat sila ay nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung panaginip pa ba o isang uri iyon ng sumpa. Napag-alaman ko rin mula sa isang kaibigan na dati raw may naaksidenteng nangyari sa isang tren. Ayon sa kwento, may babaeng nahulog sa riles isang gabi at hindi na nakuha ang katawan hanggang kinabukasan. Ilang taon na ang nakalipas, pero may mga kwento pa rin ng pasaherong nakikita ang babae sa dulo ng tren, nakaputi at nakatitig lang. Hindi ko alam kung iyon ang babaeng nakita ko. Hindi ko rin alam kung ang mga aninong nakikita ko sa unang gabi
ay may kaugnayan sa aksidenteng iyon. Subalit, sigurado ako sa isang bagay. Hindi lang ako ang nakakaramdam. Hindi lang ako ang nakakakita. May mga pagkakataon pa na kahit hindi na ako sumakay ng tren, pakiramdam ko'y sinusundan pa rin ako. Sa salamin ng banyo, minsan ay may aninong dumadaan sa likod ko. Sa bus, habang nakatulala ako sa may bintana, may refleksyong hindi ko maipaliwanag. Minsan sa gitna ng katahimikan naman, may maririnig akong tunog ng mga tren kahit wala namang riles sa paligid. Lumipas ang mga buwan. Pilit kong kinakalimutan ang karanasang iyon. Pero paano mo makakalimutan ang isang bagay na pilit nagpaparamdam? May mga kaibigan akong kinukwentuhan ko tungkol dito. Yung iba ay natatawa lang, hindi sila naniniwala. Subalit may isang kasamahan ko sa trabaho. Ang tahimik lang habang kinukwento ko. Pagkatapos kong magsalita, sinabi niyang may nararamdaman din daw siya minsan. Hindi man niya nakikita ang babaeng nakaputi, pero may nararamdaman daw siyang malamig na kamay na dumadapo sa balikat niya habang nakasakay sa tren. Wala raw tao sa likod niya noon. Doon ko naisip na hindi lang ako nag-iisa. May mga espiritong hindi matahimik. May mga kaluluwang naiwan sa pagitan ng pagbibiyahe at kamatayan. At sa MRT, isang lugar na daan ng libu-libong tao araw-araw, ay tila naging tahanan na rin ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Maliban kung sila ay may gustong iparating. Hanggang ngayon nga, tuwing dadaan ako sa estasyon ng North Avenue, hindi ko maiwasang mapatingin sa riles. Parang may bumubulong sa akin. Parang may mga matang nakatitig mula sa ilalim. Sa ilalim ng tunog ng mga tren at yabag ng mga paa, may isa pang ingay na naroroon. Bulungan, iyakan, at mga huni ng mga kaluluwang hindi matahimik. Hindi ko na muling sinubukang sumakay ng MRT. Ayoko na. Mas pinili kong gumising ng mas maaga. Umuwi ng mas maaga. Kahit nakakapagod. Sapagkat sa bawat biyahe ng tren, hindi ko alam kung sino ang kasama ko. Kung buhay bang tao yon o kaluluwa na lang. Hindi mo alam kung ang katabing pasahero pa ay isa ring nilalang na katulad mo o isang kaluluwang naglalakbay pa rin sa daan na hindi na dapat sa kanya. At kung sakaling maramdaman mo mang may malamig na hanging dumaan sa batok mo habang nasa tren ka, o may mga matang nakatitig sa'yo mula sa dulo ng bagon, huwag ka nang lumingon. Dahil baka hindi ka na nila hayaang makalabas. Baka maging isa ka na rin sa kanila. Ang tren ay hihinto. Bababa ang mga pasahero. Pero ang mga multo ay mananatili lang doon. Naghihintay, nakatitig, at nag-aabang ng susunod na sasakay.